Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me RM. And me, Elaine. At sa episode na to, gamit namin ang Nissan Z! Oh Grabe, napakasaya nito. Pangarap ko to. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang makina nito ay 3.0-liter V6 twin-turbo gasoline engine. May maximum power ito na 383 PS at 6,000 RPM. At may maximum torque naman na 475 Nm at 1,600 to 4,400 RPM. Ang transmission nito ay 9-speed automatic with manual mode. Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Atosport. Ito ang Atosport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atosport, moving life. Ang pakiramdam ko ngayon mga katandem, no, talagang umaapaw ng saya. Kasi alam mo yun, sa perks kasi ng trabaho namin na ginagawa ngayon, nakakapag-drive kami ng iba-ibang klaseng sasakyan. At ngayon mga katandem, no, hindi lang basta-bastang sasakyan. Nissan Z ang dala natin at maglilibot tayo, no. Pupunta tayo sa pinaka-paborito naming resort sa Subic, no. Ang Asea Beach Resort. Panahon na para mag-relax naman kami, no? Mag-enjoy naman kami ng konti. Pero before yan mga katandem, no, pag-usapan din muna natin tong sasakyan. Kasi yung itsura nito, ano masasabi mo sa itsura niya? Ay nako, syempre, ano pa nga ba? Head turner, kulay pa lang. Dilaw na dilaw, putok na putok sa daan, diba? Tapos, Diyos ko na, sa tuli neto at sa tunog ng tambucho neto, ewan ko na lang kung ikaw ang nasa daan, hindi ka pa mapatingin. Halos lahat ng mga nakatambay sa gilid ng kalsada, tumitingin. Tumatabi pa yung iba para tumingin. Pero sa usapang styling nito, no, actually, ito yung parang sa akin na mas tamang next generation ng Nissan Z. Kasi ito yung mas kamukha nung Fairlady Z dati. Actually, di ba yung headlights niya, yung shape nun, yung parang rectangular na grill do sa ilalim ng hood niya, talagang ito yung mas kamukha eh, di ba? Yung mga 350Z, 370Z, maganda rin naman, pero parang ito talaga no, parang modern na retro yung itsura. Pagkaganda-ganda. Syempre, dahil modern, yung mga ilaw nito, lahat naka-LED, pati yung headlights. Sa sides naman, ang silhouette, it's so sexy talaga. Kasi syempre, ano to, two-door na sports car. Eh, may mas sexy pa bang sasakyan dyan? Malamang wala na.
Naka 19-inch rims pa to na saktong-sakto sa akin yung size. Actually, kung kunwari ako yung bibili nito, no, hopefully in the future. Parang mas bagay sa akin to kaysa sa'yo. Okay lang, hihiramin ko na lang. Kung para sa akin, no, yung size ng rims nito, saktong-sakto na para sa laki ng katawan. Wala na akong babaguhin. Ang ground clearance kasi nito 126mm. So kahit sports car siya, so far hindi pa kami sumasayad sa kahit anong humps. Medyo rough road pa nga itong dinadaanan natin ngayon, pero kaya naman ng Nissan Z. Sa likod naman, no, to die for din ang styling, lalo na yung taillights. Gustong gusto ko yung may mga ganong-ganon. Paano? Yung may mga ganong-ganon. Yung linyang parang oblong na pakabang ganon. Meron pa siyang third brake lights dun sa ibabaw. Ako naman, ang gustong-gusto ko yung tambucho niya. Kasi dalawa yung tambucho niya. Tapos, yung isang nasa gitna, meron pa siyang mga butas dun sa mga gilid. Nakakakilig pagka nakikita mo eh. Ako nga, hindi pa tayo sumasakay. Kinikilig na ako eh. Nakikita ko pa lang eh. Dito naman, ang pag-usapan natin, ang interior. Talagang feeling sports car ka dito, no? Snug siya, pero maluwag naman yung arms ko, okay. Yung mga materials dito, no? Soft touch materials. Meron pang mga suede na materials dito sa bandang baba. Yung dashboard din ito, no? Ang ganda kasi meron din siya mga soft leather, tapos may mga gauge siya na nando sa ibabaw. At sa driver nakaharap. So, nandyan yung boost mo, nandyan yung kuryente mo, mga analog gauges, no? Pero dito naman sa instrument cluster, screen lahat. Pwede mong palit-palitan yung information, tsaka napakaganda, no? Classic pa rin yung design niya kahit screen siya. Ang manibela din, leather wrap. Meron siyang mga paddle shifters. Sa right side, kahit sports car to, merong adaptive cruise control. Sa left side naman, may controls para sa infotainment system. Ang infotainment screen naman natin, 8-inch with Android Auto and Apple CarPlay. And yung aircon naman natin, climate control. Sa ilalim, meron tayong lalagyan ng cellphone, pwede ring wallet, may Type A at saka Type C USB chargers, may engine start button, merong drive modes dito na selection. Ang shifter natin, may park, reverse neutral drive at saka manual mode. Tapos meron tayong controls dito para sa heated seats for driver and passenger, bukasan ng trunk, and manual lang yung kanyang handbrake. And manual ang kanyang handbrake. Importante yan, lalo na sa rear-wheel drive na sports car. Meron pa siya ditong cup holder. Tapos itong ano niya, center armrest, na-atras to. Tapos meron pang isang cup holder doon. Tapos meron pang lalagyan doon sa bandang likod. At isa pa mga katandem, yung mga upuan kasi nito, no, comfortable siya pero bolstered siya. Kahit iganyan mo talagang nakayakap sa iyo yung upuan. Usually kasi 'di ba pag mga sports cars wala kang lalagyan. Ito merong mga lalagyanan to dito sa likod ng upuan. Pwede kang maglagay ng mga gamit doon. Kagaya nga dito, tingnan mo. Ito meron dito. Oy! Thank you naman. Kasi ano namin ano to, wedding anniversary namin kasi ngayon. So ayan. Salamat. Mulat siya. May lalagyan to, no? Magkabila yan, ha? Magkabila. Salamat. Kala ko yung kukunin niya kasi yung nilagay ko dito. Yung ano, ito, yung pang snorkel. Akala ko yun yung kukuhanin niya. Hindi na mahaltang kinilig, no? Kinilig sa sasakyan, kinilig pa sa flowers. May pa flowers si Mayor. Wow. Kala ko naman, hindi ako masa-surprise. Salamat. Love you. Sumagot ka naman. Kahit sports car to, maganda rin yung cargo space sa likod kasi nagkasya nga dun yung mga gamit namin eh. At saka kahapon kasi sinundunat niya yung anak namin sa school. So yung trolley niya na bag, kasya dun. Oo. Ang kapal nun mga katandem tsaka mataas pero nagkasya dun sa likod, hiniga ko nga lang. Pero kasya pa rin, okay lang yun. At saka antinding experience din, no? Tuwan-tuwa yung anak ko, sinundo ko siya, nagulat siya eh. Sports car eh. Tapos pag ano, lahat ng mga kaklase niya doon, lahat ng friends niya, wow! Nice car! Tuwan-tuwa lahat eh. Tapos after kasi nun, may kumun siya sa hapon. So sabi namin, hatid ka namin. Tapos ayaw niya gamitin yung ibang sasakyan. Ito daw ang gusto, patay tayo. Namulat na ang anak namin sa sports car. Tinaasan mo yung standards. At dito na tayo sa pinaka-importante, no? Sa driving. Kasi na-testing ko na to sa track. Sa track, grabe to, no? Super precise ng steering, yung weight ng manibela tamang-tama, no? Yung suspension hindi siya malambot, no? Kaya wala siyang masyadong body roll pero comfortable pa rin kahit nasa truck ka, ha?
Pero ito ang titingnan natin ngayon. Ngayon nasa city tayo. So kamusta ba ang suspension nito sa city? Well, so far, komportable kami, no? Yeah, ginagamit na nga namin pang araw-araw. Sarap. Ang sarap palang magpang araw-araw ng Nissan Z. Ayoko nasanay sa ganito. Komportable yung suspension niya, okay siya. At dahil sports car, no, may mga limitations din to, kagaya ng upuan. Kaya dalawa lang talaga makakaupo dito. Pero kagaya nung sinabi namin kanina, no, sports car to, mababa. Pero so far, hindi pa kami sumasayad sa humps. Sa kahit saang humps sa amin. So very good yun, ha. Sports car na pang daily pwede. Ang power din nito, ha? Ano masasabi mo? Parang sumakay ng roller coaster, yung feeling mo na parang lumiliit yung tiyan mo. Lumiliit yung tiyan mo, nagtatunnel vision ka. Tapos yung talagang ano, no, nakapin ka sa upuan, talagang ganyan. Tsaka yung nararamdaman mo tumataas yung adrenaline mo. Ganun talaga. Hindi lang sa straight line speed siya matulin. Yung cornering speed din ito napakaganda kasi nga para kang naka-release, no, planted ka sa sahig. Very, very, very good. Nissan, baka naman. Very, very, very nice. Pwede ito kahit ano, long term, mga 1 taon lang sa amin, o kaya 3 years. So yan, no, sa corner, kita mo to, medyo mabilis tayo sa corner. Pero lapat na lapat, wala kang kaba. Correct. Ang shifting din ito, no, pwede sa daily driving kasi hindi naman siya jerky. Hindi kagaya ng iba, no, pag in sports mode mo, di ba, medyo jerky na. Ito wala. Ayos. Parinig ko lang sa inyo yung makina. Ready, set, go. Okay, tama na yun. Narinig nyo yung tunog ng makina at nakita nyo yung reaction niya sa upuan. Ang naramdaman ko, ano siya, hindi lang pala nakakaliit ng tiyan. Alam mo yung parang ramdam mo simula paa, umaakyat pa ganun. Lumiliit. Ganun yung pakiramdam, yung parang lumiliit yung tiyan, pero magsisimula siya sa paa. Paa. Papuntang ganun. Kaya yung sinasabi ko na parang nararamdaman nyo yung tumataas yung adrenaline, doon yun galing sa paa. Yung galing sa paa, umabot yun hanggang utak. Mga katante, malilinawin ko lang sa inyo. Naka-standard mode lang tayo. Meron pa to sports mode. Ang masasabi ko lang itong standard mode, no, ito na all around. Hindi mo na kailangan talaga yung sport mode. Pero kung talaga namang gusto mong mag-rat-rat ng talagang gusto mo ng... Naku, hindi ko na alam kung ano gusto mo. May sport mode pa to. Yung standard mode, okay na ako. Partida, mahilig ako sa roller coaster. Yung throttle response, maganda, no? Konting adjustment mo sa throttle mo, nag-a-adjust na rin yung makina. Ang brake pedals din, no, hindi pumapako pero napakalakas. So yun yung nakakapagtaka, no? Bakit merong mga preno na sobrang lakas agad sa simula, pwede naman palang ganito na malakas. Pero hindi ka mabibigla sa unang tapak. So very good yung preno. Yung aircon vents pala nito sa gilid, no, kasama siya nung bukasan ng pinto. Para siguro space saver. Kasi pag ganun siya, tapos isinama nila, maganda rin kasi narurotate mo rin siya. Yan. Sa inyong hindi pa pala naka-follow sa amin sa Facebook, Instagram, TikTok, follow din kayo kasi minsan doon lang ako nagpo-post sa ibang platforms. So, sabi ko nga doon sa Facebook namin, no, gawin nating makulay ang 2025. So, ngayon kasi, no, eto na nga, makulay yung yellow na Nissan Z. Susunod kasi, no, meron din tayo ulit na video ng ating mint green na Jetour ice cream. At susunod niya, no, sinabi na ng Nissan sa atin, no, papahiramin tayo ng isa pang makulay na sasakyan. Ayan na nga. GTR. Godzilla. Pero sige, i-ano muna natin kung kailan yung schedule. GTR. Grabe. R35, yung bago ngayon. Mas matindi yan dito. Kung hindi ako nagkakamali, kulay pula yun. Kaya napakakulay talaga ng 2025 natin. So, na-try na natin siya sa city, no? Pasadong-pasado para sa akin. Pero kamusta kaya siya sa expressway? Yan naman ang testingin natin mamaya. Time out! At kamusta naman ang Nissan Z sa expressway? Malayo-layo na narating natin, no? Nasa SC-Tex na tayo ngayon. Pero ang napansin ko lang, no, any speed, basta kailangan mo ng power, tapakan mo lang yung gasolina, hindi ka kakapusin. Tapos sinubukan ko rin yung paddle shifters, grabe. Ito yung literal talaga, sa piduno, tack shift.
meron na akong nasabihan nung dati na parang computer game lang yung automatic niya eh. Ito parang mas mabilis pa doon. Nakakatuwa sa pagdadrive kasi namin. Parang hindi naman dumaan sa akin yung feeling na kailangan kong gamitin yung paddle shifters. Kasi sa normal mode lang tayo, wala na eh. Sobra-sobra na yung lakas niya para sa akin. Siguro gagamitin ko lang tong paddle shifters pagka downhill siguro, ganyan. Pwede siguro pagka maraming mga twisties, yan. Pero sa regular driving, kagaya nito, hindi mo kakailanganin yung paddle shifters. Lalo na yung sport mode. Kasi grabe talaga yung sport mode, no? Kung yung regular mode, sinagad mo, nakakatakot na. Yung sport mode, mas nakakatakot pa. I'm not that kind of a driver. Ang andar nga namin yun, 100 kilometers per hour tayo. Pero wala, sobrang easy lang siya. Nantok. So imagine niyo, si Elaine pala, inantok daw. Oo, kaya pag dire-diretso lang kasi yung andar, chill lang yung feeling niya dito sa loob, kahit na yung takbong pala 100 na, gano'n. Parang na yun, chill lang, di ba? Bagong kain kami. So ganun siya, no? Kahit sports car, komportable pa rin, pwede mong gamitin pa rin araw-araw talaga. Ang Nissan Z 3.0 liter Premium Coupe Automatic ay nagkakahalaga ng 3,988,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Nissan Philippines sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Para sa good and bad, doon naman tayo sa ASEA para makita nyo rin naman kung saan kami pupunta. Yes. See ya! Kamusta naman ang mga itsura namin mga katanyan? Relax na ba? Kasi kumain na kami ng isang katutak, tapos nagpamassage pa kami, kaya okay pa ba yung buhok ko? Parang oil. Anyway, napakaganda kasi dito sa ASEA. So, bakit nga namin to naging favorite? Kasi sobrang dami niyang amenities. Siyempre, merong beach, merong swimming pool, tapos ang daming activities. May indoor na game room, tapos meron ding outdoor na playground, tapos pwede ka pang mag-kayak, stand-up paddle, tapos may pool table sila, may KTV, pwede kang mag-bike. Basta sobrang dami, as in yung isang bond paper puno nung pwede mong gawin. Depende na sa'yo kung ano yung gusto mong gawin. Saka syempre, okay din yung kwarto, tsaka maganda yung dagat dito, may mga isda-isda ka rin na makikita. Sobrang enjoy kami, sana nag-enjoy din kayo. Pero dito muna natin ituloy ang good and bad ng sasakyan. Bad. Siyempre, dahil sports car, yun nga, dalawa lang talaga yung upuan ng Nissan Z. Pagka medyo nagkakaedad ka na, naglalak na yung tuhod mo, mababa kasi yung upuan eh. Pero kami kasi, carry pa namin. Bata-bata pa. Pero yun nga, medyo mababa kasi siya, so pababa talaga yung upo mo. At saka pag aalis ka kasi ng sasakyan, kailangan talaga medyo hilahin mo yung sarili mo para makatayo. Yung trunk, syempre, limited lang din yung pwede nyong ilagay doon kasi nga, sports car. So, pag overnight lang, kagaya namin, kasya na yung mga duffel bags. Hindi, actually, yung gamit naming dalawa na pang-overnight lang naman kasi kami dito. Pero ang napuno namin, baka mga 1/3 or 1/4 lang nung trunk yung napuno namin. So, sobrang luwag pa nung likod. Isang bag lang naman kasi kami. So, feeling ko, kung isang linggo, kung dalawang tao, tapos pang isang linggong gamit, kasya. So, maluwag pa rin naman kahit papano. Last naman, sobrang tulin kasi ng sasakyan. So, para sa akin kasi, mas maganda kung huwag nyo ipapamanehot sa mga bata. Yung mga bagong nagdadrive pa lang. Oo, yung mga baguhan. Yung mga hayok na hayok pang mag-drive ng matulin. Yung hindi pa masyadong marunong, hindi pa alam yung braking distance, yung cornering speed, yung hindi pa alam. Yung grabe pa mag-enjoy. Wag muna. Kasi medyo malakas talaga tong sasakyan na to. Pero yun din naman yung unang good dito kasi kung naghahanap ka ng performance car, matutuwa ka talaga kasi grabe mag-perform kahit sa standard mode. Good sa akin, syempre, yung itsura kasi nga, grabe yung maka-head turn, mababali yung leg nung makakakita kasi sobrang ganda niya, yung kulay pa niya, stand out, dilaw. Tapos yung forma niya, tindig niya, yung tunog niya. Yung design kasi niya talaga, parang Fairlady Z nga. Pero
dun sa iba kasi, no, hindi nila type yung itsura ng Fair Lady Z. Meron din tong yung Nismo na edition, yung Nismo Z. Nako, yun naman kung gusto mo talaga yung sports itsura, yun. Pero pag gusto mo ng medyo retro, neo-retro look, ito mas maganda yung Nissan Z. Yung makina rin nito, malakas siya, pero pagka-rektahan naman kasi, matipid din siya sa gas. Basta, alam mo, para sa akin, no, pagka kunwari, kaya mong i-afford yung Nissan Z. Go mo na yan! Kasi lahat naman ang kakanapin mo sa, kunwari, gusto mo sports car, kaya bumili ng Nissan Z. Lahat ng kayang gawin ng sports car, kaya niyang gawin, pero pwede mong ipang daily. Ganon yung Nissan Z. So, yun, ikaw. Usapan nga namin kanina, sabi ko sa kanya, pag yumaman ako, nagkaroon ako ng pambili, bibili ako niyan, no questions asked. Ayun na nga. So, sulit-sulit yung Nissan Z sa experience. Pero, alam nyo, medyo mahirap kasing abutin yung experience ng Nissan Z. Pero, yung experience ng Aseya, mas madali-daling abutin yun. Check nyo na lang Aseya dito sa Subic. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. Next video na! Beach muna kami. Mag-anniversary muna kami. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at